Pebrero 11, 2026, habang ang karamihan ng mga Pilipino ay naghahanda para sa Valentine's, may isang tahimik na seremonya sa Camp Aguinaldo na nagbago ng lahat. Ibinigay ng Japan ang 228 milyon piso na radar systems na may teknolohiya na hindi madaling makounter ng China. Ang Pilipinas ay naging kinakatakutan ng Beijing, isang bansang makakakita. Hindi ito charity. Ang official security assistance ng Japan ay ginawa ang Pilipinas bilang kanilang unang major multi-year OSA radar recipient. Tayo ang pioneer ng programang ito, 5 coastal surveillance radar mula sa Japan Radio Company. 228 milyong piso ang kabuuang halaga. Pero ito ang nagpapanalo. Tornado Processor Technology. Ang normal na radar, kumurap habang umiikot ang antena. Makaligtaan mo ang speedboat ng 2 segundo, wala na. Ang tornado, proseso sa loob ng milliseconds. 12 conventional radar brain na nagtutulungan ng sabay-sabay. Near real-time processing na may minimal delay. Walang takas. May Blizzard ASIC chip pa na design para mag-suppress ng sea clutter kahit sa rough sea conditions na may 5 metro ang taas ng alon. Hindi na surveillance yan. Kaya na nating makita ang kinabukasan. Pero ito ang tunay na game changer. Target Enhancement Function or TEF. Ginagamit ng maritime militia ng China ang mga kahoy na bangka para sa isang dahilan. Napakaliit ng radar signature nila. Sa standard system, parang kumikislap na tuldok lang yan na natatakpan ng alon. Madaling hindi mapansin. Ang TEF, hindi lang nag-display ng targets, nag-add ito ng pixels proportionally. Mas maliit ang target, mas lalo itong pinapalakas. Yung kumpol ng mga bangkang mangingisda na sinasabi ng China na inosente sa 26-inch high-definition screen ng Philippine operator, makikita yan bilang distinct solid contacts na mas malinaw at mas mahirap i-dismiss. Ito ang asymmetric warfare. China ay nagpadala ng 2 bilyon piso na Coast Guard cutter para takutin tayo. Tayo, nag-install ng 224 milyong piso na radar system na nakakakita ng lahat. Information beats intimidation. Hindi random ang pagkakalagay ng 5 radar na ito. Bumubuo yan ng digital fence sa pinakakontestadong tubig natin. Northern Gate, Batanes Islands, Mabulis at Basco. Binabantayan ang Bashi Channel at Luzon Strait. Bawat barkong dumadaan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas, nakikita natin. Western Front, naval monitoring stations na nakaharap sa West Philippine Sea. Mayroon ng sariling radar installation ang Pag-asa Island na nakamasid sa Subi Reef na 14 na milya lang ang layo. The Brain, Wallace Air Station sa La Union. Nandito ang J/FPS-3ME Air Surveillance Radar ng Japan na nag-connect sa lahat ng coastal ice na ito. At ito ang pinakamaganda. Sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement na nilagdaan noong 2024, ang radar data ng Pilipinas ay direktang pumapasok sa surveillance network ng Japan. Mula Okinawa hanggang Palawan. Strategically, bumubuo ito ng surveillance corridor na umaabot ng 3,000 milya. Ang mga invisible operations ng China, visible na ngayon. At ang mga radar na ito, solid-state systems. Walang warm-up time, significantly lower maintenance compared to older magnetron-based systems. Handa yan sa sandaling ion mo. Ikumpara mo yan sa bilyon-bilyon piso na ginastos natin sa 50 taong gulang na hand-me-down ships na mas matagal pa sa dry dock
kaysa sa dagat. May Constavio technology pa na nag-provide ng continuous display without traditional refresh gaps. Walang blurry image kapag nag-zoom o lumiko ka. Kung ang Chinese cutter ay gumagawa ng aggressive maneuvers malapit sa ayungin, ang Philippine Navy operator ay nakakakita ng uninterrupted crystal clear movement. Pero ito ang dapat magpagalit sa bawat Pilipino. Vietnam ay nag-build ng coastal radar network noong 2014 pagkatapos ng oil rig crisis. Indonesia ay natapos ang sa kanila noong 2019. Ang Pilipinas, 2026, 12 taon ang huli. 12 taon na ang Chinese militia boats ay nag-operate sa blind spots natin. 12 taon na nawala natin ang Scarborough Shoal. Ang crisis na yon ay nagpakita ng kahinaan ng ating maritime domain awareness noong panahong yon. Ang contrast ay nakakagalit. Binigyan tayo ng Japan ng 228 milyon pisong teknolohiya na tumatakbo 24/7 na may 3 tao lang na crew. Samantala, bilyon-bilyon pisong ginastos natin sa second-hand ships na kailangan ng 50 crew at madalas nakatigil sa port dahil sa fuel cost at kakulangan ng spare parts. Isang offshore patrol vessel, mahigit 2 bilyon pisong halaga, kailangan ng constant maintenance, malaking crew, malaking operational cost, 5 cutting-edge radar, 228 milyon piso, lower maintenance requirements, instant on, nakakasubaybay ng lahat sa loob ng 70 kilometro. Ang tornado processor na ito ay may kapangyarihang katumbas ng 12 conventional system. Ang Blizzard ASIC chip ay designed para mag-suppress ng sea clutter kahit sa rough sea conditions na may 5 metrong alon. Ang TF ay ginagawang mas malinaw at mas mahirap itago ang mga invisible militia boats. Kaya ito ang tanong na kailangan itanong ng bawat Pilipino. Kung ang Japan ay makapagbigay sa atin ng radar system na tunay na gumagana, mga sistema na nagtatapos ng gray zone advantage ng China, sino ang nakinabang sa pagbulag sa atin sa loob ng 12 taon? Sino ang kumita habang tayo ay gumastos ng bilyon-bilyon sa hardware na nasira sa halip na 200 milyon sa teknolohiya na mas reliable kumpara sa older legacy platforms? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.